Okay. Good evening, everyone. Welcome again to another live streaming of our tax training. No? Thank you very much sa atin pong mga subscriber. At meron na po tayong 16,700 subscribers. No? Thank you very much. And I would like to say good evening po sa ating mga kababayan, no? Diyan sa Negros. Good evening mo po kina Emily, no? Kay Erma, kay mga Kanyete family, no? Nandyan sila. Mga kapitbahay natin dyan sa Davao, no? Kay Julian, Kanyete, sa kina Ann, kay Jonelyn, no? Good evening. Sa Cebu, kay James, at saka kay Kimberly, at saka sa Bacolod, Nelly and Oscar, no? Kay na Janice. Ano na ba si Janice ngayon? Tsaka kay sa Bohol, kay na Win-Win, no? So good evening po sa inyong lahat at tuloy lang po tayo dito sa ating task training, and tonight our topic is ito yung topic na for the season, no? Kasi bakit? Kasi kalalabas lang ng Create Law, the Republic Act 11534, and then nagkaroon tayo ng mga pagbabago sa computation ng ating income tax. Kaya ang ituturo ko sa inyo is the procedure. Papaano na ang file na tayo ng mga income tax return natin ng quarterly, halimbawa ng corporate income tax natin nung say third quarter, at saka ito na filing na ngayon, no? Nakapag-file na halimbawa tayo ng annual income tax return natin, nag-retroactive yung ating Republic Act 11534. Ano pong gagawin natin doon sa na-file na natin na hindi natin na-avail yung 25% o kaya 20% na return? So dapat tayong mag-file uli ng amended return so that makorek natin at ma-avail natin yung lower na tax, which is yun po talaga yung dapat, no? Kaya yung mga nakapag-file na, kailangan po natin mag-amend. Pero yung mga hindi pa nakapag-file, gamitin na po natin yung bagong return, no? So, at nakabagong tax rates kasi hindi na tayo mag-amend ng ating income tax return. Pero yung mga nakapag-file na, you have to amend, no? So, ang pag-usapan natin, anong proseso dito sa pag-file ng amended return, no? So, sabi na natin sa inyo, ang affected na income dito, tax rate is the corporate. So, nag-file na tayo ng 1702Q, no, nung halimbawa, noong January, no? So, 1702Q nung quarterly natin na ang ending niya is September, no? O kaya kung halimbawa fiscal year tayo, nag-ending tayo ng November, October, no? December, pwede rin December kasi hindi, kung fiscal year ka, pwedeng magiging quarter ending mo din yun, December, no? And so anong impinail natin doon? 1702Q, o kaya doon naman sa annual ang impinail natin 1702RT, no? So ano pakita mo sa kanila, Hari, yung 1702RT, kung paano natin i-amend, no? Yung form mismo. Okay. 1702RT natin sa page 60. So, kasi turuan ko lang po kayo paano yung sample para mag-amend, no? Okay. Okay. Sige. Halimbawa, nakapag-file na kayo ng inyong 1702, yung regular na tax, no? So, paano tayo mag-amend? Magpa-file po tayo ulit, no? So, since yung ating pinail na income tax return is for the year 2020, so anong gamitin po natin na BAR Form 1702RT? Ito po yung enhanced ng January 2018.
Why enhanced January 2018? Kasi yan na po yung pinaka-latest natin sa 1702. Although, since meron tayong pagbabago dito sa corporate income tax rate natin, magbabago na naman itong umpisa ng 2020, no? So, depende pa yan kung anong ah, mga steps or move na gagawin ng BIR, no? Let us wait for them. But for the meantime, na hindi pa naka-align yung system po ng BIR with the new law, so hindi natin maiwasan na mag-amend talaga tayo to correct and avail of the new tax rates, no? So we have BIR Form 1702RT enhanced on January 2018. So kung nakapag-file na tayo niyan, yung 1702RT is the annual income tax return for corporations, partnerships, and other non-individual taxpayers subject only to regular income tax rate. When we say regular income tax rate, ito yung corporation na taxable, no? Okay. So for line number 1, calendar year or fiscal year, kasi ang corporation po, allowed po siya to use fiscal year. Ang individual, calendar year lang po. And what do you mean pagka sinasabi natin na fiscal year? Pwede niya siyang mag-begin, yung isang taxable period niya na 12 months, pwede niyang umpisahan ang first month niya can be a month other than January, no? Kasi ang calendar year start with January and with December. Pag fiscal ka, iba yung umpisa mo. So, natural, you count 12 months. Yung pag 12 months mo, iba din yung ending mo, no? So, allowed ang corporation dyan. Pwede siyang mamili ng fiscal year niya kung anong gusto niyang ending. So, line number 2, we have year ended, no? So, we have December 2020. No, December 2020, yun yung ending natin. Kasi yun yung due ngayon na ipafile natin ng April 15. And then we have line number 3, amended return, yes or no. So, dito na po papasok sa line number 3, yung inyong gagawin na pag-a-amend ng return. So, ano i-check ninyo dito? Yes, no? At mind you, pagka kayo ay nag-amend ng return, wag ninyong kalimutan na i-attach ninyo yung original return na i-file ninyo. So halimbawa, nag-file na kayo ng 1702RT noong March, no? So dumating yung 11532 na Republic Act, na create law, kailangan nating mag-amend. So anong gagawin mo? Mag-file ka ng amended return. So yun na i-file mo na income tax return or corporate income tax return mo nung March, ipa-xerox mo yan and then i-attach mo dito sa pangalawang 1702RT na ipang-file mo. Bakit? Kasi may binago ka doon, no? Anong binago mo doon? All things given are equal. Anong babaguhin mo doon? The tax rate, no? At ano yung tax rate natin as a way of review doon sa mga nauna na nating video? Dito sa Create Law, Republic Act 1153, 32 ba yun? No? Republic Act 11534. Oh. Sige, na ano na ako. Na, kasi ang dami ko pong dadalhin sa inyo ng mga updates. No? Pati doon sa 11534. Tama. Okay. So, nag-amend tayo ng return. No? Ano sabi ko nga sa inyo, once na nag-amend tayo ng return, you attach the original return filed dito sa in-amend natin na return. So, line number 3, check po natin na yes. No? Line number 4, short period return, yes or no. And then, yung number 5 natin, alphanumeric tax code. Okay. So, yan lang naman po yung affected dyan. So, pagdating na sa computation, papaano naman natin kukumputin yung ating income tax dahil nga sabi natin, nung beginning ng 2020, January to June, yung tax rate natin doon is 30%. Pagdating na ng July 2020, sabi nung Create Law, Republic Act 11534, sabi niya, ang income tax rate ng corporation is 25%
pagka ang income niya is more than 5 million at ang assets niya is more than 100 million. So, saan category na siya malagay? Sa first category na ang tax rate is 25%. Yung next category ng corporation, yun yung magbabayad ng 20% sa kanyang net income. Ang kanyang net income is 5 million and below, or yung kanyang assets is 100 million and below. So, anong rate na gagamitin niya? 20%. So, definitely, noong 2020, dalawa yung tax rate sa isang taon. Yung January to June 2020, 30%, at saka yung July to December, na yung ipafile lang natin ngayon, is 20% or 25%. So, paano po natin yan i-compute? No? Since ang ating nagawa mo na bahari, yung kay Ablon, no? Kasi yung ating system, pag nag-EBIR tayo, automatic magkukompute siya ng 30%. So, anong gagawin natin? So, pagka kailangan natin na talaga mag-return, amend at saka mag-file na ng return, so anong gagawin natin? I-manual natin, no? And then lagyan natin ng breakdown. Pag halimbawa, yung income natin during the 2020 is hindi natin na breakdown, taken as a whole, i-divide natin yung income natin by 2, no? Although, iba yung computation na sinasabi ng draft ng revenue regulations, pero para sa akin, napakabilis na lang na i-divide natin by 2. Bakit? Kasi January to June naman yung 30%, and then yung 20% is July to December. So, divide by 2 na lang. Halimbawa naman, nakapag-file ka ng 1702Q mo for the first and second quarter, then yun ang sundin mo. Hindi ka magdi-divide. Why? Kasi may actual record ka eh. Oh? So, yun ang susundin mo. Ang nagdi-divide lang, ang iba, dinidivide by 12 months, tapos i-multiply mo by 6 months, nagdi-divide lang sila kung hindi nila alam, wala silang record. But, if you have the record and then naka-reflect yan doon sa VAT returns mo, naka-reflect din yan doon sa quarterly income tax return mo, then yun po yung sundin nyo. Hindi kayo magdi-divide. No? So, anong gagawin natin? Ito po yung sample natin na computation. No? Diretso na tayo. Hindi tayo nag-shout out. Sorry po na-excite tayo sa topic. Di bale. Sige, dito po. Ito yung computation natin ng ating corporate income tax. Okay? Sige. Okay na? Sige po. Dito sa computation po ng corporate income tax natin, at 20%, halimbawa kasi 20%. Kailan yan nagti-20%? Pag ang asset is 100 million and below, at ang net income is 5 million and below. So, ibig sabihin yan, pagka more than siya, dito ka sa 30%, sa 25%, no? So, yung ating rate ngayon is dalawa, no? So, isang 20% at saka isang 25%, no? Ito yung sa rate natin. Kailan to ang 25%? Pagka ang asset is over 100 million. No? And then, ang net income over 5 million. No? Okay. So, pag dito tayo na category, ang gagamitin na rate natin is 25%, hindi na itong 20%, no? But, sa example lang natin, halimbawa, nagkaroon tayo ng net income for the year 2020 ng 1 million. And then, meron tayong gross income, ito yung gross profit, sales less cost of sales, equals gross income or gross profit, na 2 million. So, paano po natin i-compute yung corporate income tax natin for the year 2020, no? So, the tax due na net income at 30%
Bakit 30%? Yung January to June natin na income ng 2020, assuming na hindi natin na-breakdown yun ng monthly. So, anong gagawin natin? Yung 1 million, i-divide natin by 2. No? So, 1 million divided by 2 is 500,000. Multiply by 30%, we have the tax due na 150,000 doon sa January to June 2020. So, meron pa tayong July to December 2020. At yun ang i-subject natin sa 20%. Bakit 20%? Kasi yung asset natin is below 100, is 100 million and below, at saka ang net income natin is 5 million and below. So, ginamit natin na rate is 20%, multiply by 500,000, which is 1 million divided by 2. So, we have 100,000. So, doon sa net income natin na 20 million, no, 2020 na 1 million, ang tax due natin na regular is 250,000. Why? Kasi yung kalahati multiply by 30%, ang kalahati naman minultiply natin by 20%. So, magkano yung ating tax due? 250,000, no? Kung regular rate yan na 30%, ang babayaran natin dyan is 300,000, no? Sa 1 million. Okay. Ano pa yung dapat nating i-compute? Yung minimum corporate income tax. Bakit? Kasi yung first half ng 2020, ang rate naman natin ng minimum corporate income tax is 2%. Pagdating na naman ng second half ng 2020, July to December, ang ating minimum corporate income tax rate is 1%. No? Yun ang sabi ng Republic Act 1153 for the CREATE Law. So, paano naman natin computein yung ating MCIT? No? Ito na. Okay. MCIT, meaning yun po yung minimum corporate income tax. So, our gross income, sabi dito sa problem natin, dito kanina, is 2 million, no? So, gross income natin is 2 million. Paano natin i-compute yung minimum corporate income tax or how much is the minimum corporate income tax, no? At 2%, 2 million divided by 2 is 1 million. So, 1 million, multiply mo by 2%, we have 20,000, no? And then, yung second half, July to December, multiply mo yan by 1%, yung income dyan. So, 2 million divided by 2 is 10,000. So, magkano yung total MCIT mo? 30,000. No? So, 30,000. Kung hindi yan ni-lower, kung i-multiply mo lang yan sa 2%, 40,000 yan. Since nagbago na yung rate, so 30,000 na lang po siya. No? So, ganyan po compute ngayon. No? So, sa pag-a-amend natin, ano yung amend natin? Since lahat pareho lang, i-amend na lang natin yung 1702 and then i-reflect na lang natin manually sa tax due natin yung tunay na tax due. No? So, ginawa namin kanina, dinisclose namin yung ganito. No? Tax due sa net income at 30% and at 20%. No? So, yun yung pinapakita po natin sa ITR. So, paano gagawin yun pag nag-amend ka? Sinusulat na lang po. Okay. Sige. Next, shout out muna tayo bago tayo magkaroon pa ng ibang updates, no? Bago tayo mag-question and answer. Okay? Kasi marami tayong isa shout out eh. Sige. Shout out, Hari. Hello, good evening po sa lahat. Shoutout po kay Ma'am Leia Joyce Bisnar. Good evening daw po. And shoutout din po kay Ma'am Rowena Texera. Okay. And then, shoutout din po kay Prud Entrepreneur. Good PM daw po. Okay. And then, good evening din daw po, sabi ni Ma'am Janet Alusiman. Okay. And then, kay Sir James John. Okay. Opo, new subscriber daw siya. Thank you. Si Sir James John. And then, good evening din po kay Feldar Meron. Okay. Then, shoutout po kay May Francisco. Kay Ma'am Chin Chin Chapin. Oh, siya nandiyan naman. And
Then kay Ma'am Lilian Yao, good evening po. Okay, Ma'am And then, Lilia. apo, and then shoutout din po kay Ma'am Rebecca Kalumbiran. Okay. And then good evening din po sa inyo Ma'am Fe Herrera. Always. Talagang masipag si Ma'am Fe. And Okay. magandang gabi daw po, sabi ni Lailani De Vera Abella from Cavite. Okay. Then good evening din daw po, sabi ni Normita Baroza. Okay. And then kay Ma'am Lucille B. Shoutout po. Okay. And then kay Sir Ken Buenafe. Good evening daw po from Pagadian. Wow. And then shoutout po kay Taxpayer. Okay. And then kay Mavic Lucernas. Good evening daw po. And then Okay. shoutout din po kay Josel Ramos. And then good evening po kay Emerita Beduya. Okay. Apo, shoutout din po kay Miss J. Good evening daw po sa lahat. So, yun ma'am, sila pa lang po yung Isa-shout out. nag-comment. Apo. So, ilan yung ating viewers? 35. Okay. So, good evening po sa 35 viewers natin, no? Good evening at shout out din kay Cesar or si Johnny Ligorio Jr. Siya po ay isang freelance caster, casting coordinator, sales marketing training professional, corporate event and radio host po, no? Siya yung bagong client natin ngayong gabi lang, no? So, shout out po sa iyo, sir, no? And thank you very much for having you as our client, no? And before po tayo sa question and answer, ito lang yung mga highlights na mga bago, no? Kasi parang ang sobrang dami na ng nagre-request ng extension, no? Kasi bakit? May dahilan nga din naman dahil nga COVID, lalo na dito sa Metro Manila, napakahigpit ngayon, no? So may mga clarifications po ang BIR dito, no? Ano yung sabi? Clarifying the deadline of annual income tax return for taxable year ending December 31, 2020. Bakit naman siya dapat na i-extend? Kasi unang-una, nagbago yung tax rate. Pangalawa, ano bang tawag ngayon? ECQ, MCQ? ECQ ma'am. Oh, so enhanced. So, naka-ECQ pa tayo, no? So, parang may dahilan na i-extend yung ating deadline ng income tax. Pero ito po yung sagot ng BIR, no? Na although hindi niya in-extend, pero binigyan niya tayo ng ibang alternative na hindi tayo mahirapan. Okay. So, ano tong ginawa ng BIR, no? So, kinlarify niya yung deadline ng filing ng annual income tax return, no? So, the memorandum, sabi ni Commissioner Dulay, is being issued to address the query of a numbers of taxpayers and tax practitioners, no? Citing news reports that the April 15, 2021 deadline for filing annual income tax return for taxable year ending December 31, 2020 has been extended. No? Na-extend daw, sabi ng mga, alam nyo na. For the guidance and information of all concerned, the deadline for filing said return and payment of taxes due thereon is not extended. No? So, hindi na-extend. Thus, the deadline remains to be on April 15, 2021. Yan po yung sabi dito sa Revenue Memorandum Circular Number 46-2021 dated April 6, 2021. No? So to alleviate the hardships in beating the deadline being encountered during these challenging times, tentative AITR may be filed on or before the set deadline. No? So anong daw pwedeng gawin? Mag-file lang ng tentative na ITR. Pag sinabi mo kasing tentative na annual income tax return, hindi pa siya final, estimate lang. You still have to file the final, no? Kasi pag tentative, ibig sabihin temporary lang 'yan. Mayroon pang kasunod, no? So, tentative AITR may be filed on or before the set deadline, April 15 nga. The return may be amended on or before May 15, 2021 without imposition of increments. So, kahit na hindi extend po yung deadline, pero mag-file ka lang ng estimate mo April 15 and then ayusin mo yung filing, mag-refile ka uli pagdating ng bago dumating ang May 15. So parang
binigyan niya pa ng allowance ng another 30 days, no? May 15, without imposition of increments or penalties, no? Kaya nga na-discuss na natin yung how to amend your income tax return. Why? Kasi dito sa RMC 46-2021, inalaw tayo ng commissioner na mag-file ng amended return hanggang May 15, 2021. Kahit may babayaran ka pa, basta nagbayad ka nung nag-file ka na, hindi ka na imposan ng penalties, no? Provided that a taxpayer's amended returns will result in overpayment of taxes paid, can opt to carry over the overpaid tax as credit against the tax due for the same tax type in the succeeding period or file for refund, no? So, pwede pagka halimbawa overpayment ka, natural may overpayment because ang 30% na rate nagiging 20% na lang or 25%, no? So, pwede mo daw siya i-carry over for the succeeding period. Ano ibig sabihin ng carry over mo for the succeeding period? I-carry over mo yung amount ng overpayment mo sa susunod na filing mo ng income tax return at doon mo i-apply. Kung hindi pa siya maubos, i-carry over mo naman, mag-negative ka na naman ulit hanggang sa maubos siya, no? Tuwing mag-file ka, ibabawas mo. Further, pursuant to Republic Act No. 8792 or the Electronic Commerce Act of 2000, all tax returns, attachments, and documents identified above can be signed by the taxpayer or its authorized officer or signatory through an electronic signature, no? Such electronic signature shall be deemed equivalent to an actual signature or wet signature for filing purposes, no? So, pwede na electronic signature. The availability of the AFS, ito yung sa electronic, no, na submission. As an option in submitting hard copies of electronically filed AITR or the annual income tax return, and its attachments is circularized in RMC 49-2020 as amended is hereby reiterated, no? So, all internal revenue officials, employees, and others concerned are hereby enjoined to give the circular as wide a publicity as possible, no? So, yun po ang sinasabi dito sa RMC 46-2021. Hindi extend yung deadline, pero pwede kayo mag-file ng tentative returns and then pwede pang mag-file hanggang May 15, 2021, wala penalties, no? Provided nakapag-file kayo ng original. Kasi kung may mga adjustment pa kayo doon, file mo siya ng May 15, no? Okay. Dami nating updates eh. Ito pa yung sabi ni Commissioner, no? Yung filing na returns as well as payment of taxes due thereon falling within the period March 22 to April 30, 2021. Anong sabi niya dito? Lahat ng taxpayers who are not mandated to use, not mandated, meaning hindi sila enrolled sa AFPS, to use the AFPS and EBIR form system are encouraged to electronically file the returns through the EBIR forms facility and pay the corresponding taxes due thereon through any of the payment channels, no? So, ini-encourage po talaga na yung filing na ang returns natin is through EBIR forms na at saka yung ating mga isa-submit no, ng mga attachment is through EAFS na, no? Yung electronic annual financial statements, doon na po natin siya ipapadala, no? Yung bayad naman through the e-payment. Okay. So, yun po yung RMC 41-2021. Yan, ini-encourage tayo lahat na we have to file through the facility of the EBIR or the electronic BIR form, no? Kasi anong latest version natin doon, Hari? Version 7.8, no? So, yun ang gagamitin natin. Pero yung sabi ko nga sa inyo, pagdating na doon sa tax due, magko-compute kasi siya ng old rate,
babaguhin natin yon, no? I-supersede natin yon at lagyan natin ng tax due at 30% and tax due at 25% or 20% as the case may be. No? Bakit as the case may be? Because posibleng 25% ka or 20% ka. Mamili ka lang kung saan ka qualified. No? Okay? So, before we proceed with the question and answer, meron pa tayong ibisang Revenue Memorandum Circular number 44-2021. Although po, yung concern dito is the BAR Form 1709 at doon natin to dinidiscuss doon sa ating channel na basic transfer pricing. But for your information, dahil talaga sa deadline na sa dami namin transfer pricing analysis, hindi na po tayo nakaka-live streaming sa basic transfer pricing. Diba, Hari? Hindi tayo nag-live streaming noong kahapon? Hindi. No? Hindi na po namin talaga kakayanin. Magana yung mata. No? So, sorry lang. Pero dito sa tax update, i-update po namin kayo. At ano po itong Revenue Memorandum Circular 44-2021? This is about the submission of BIR Form number 1709, which is the information return on transactions with related parties through the electronic audit financial statement system. No? Okay. So, for the guidance, what is the manner of filing of the related party transactions form by the taxpayers enumerated under Section 2 of Revenue Regulations RR number 34-2020? Sino pong mandated na mag-file ng BAR Form 1709 kasama doon sa kanilang annual income tax return? Ito yung mga large taxpayers, no? Pag sinabi mong large taxpayers, classified ka na as large ng BIR. Kasi kahit large ka, kung hindi ka man na-classify na large ng BIR, for BIR purposes, hindi ka considered na large taxpayer. No? So, yung mga large taxpayers notified by the BIR to be SATs or large, and then registered po sila sa database ng BIR for the large taxpayers, din sila yung mga mandatory po talaga na mag-attach ng BIR form number 1709 sa kanilang annual income tax. No? Those na ayaw, no, kakaroon sila ng penalties. At magkano yung penalties doon? No? Ang mahal, no? Lalo na pagka tinignan mo yung mga bagong schedule of penalties under the train loan, matataas na. No? Wala na yung 1,000 noon. Okay. So itong Revenue Memorandum Circular number 44-2021, sinasabi niya dito kung ano yung gagawin pagka nag-file kayo ng BR Form 1709. No? So the RPT shall be filed at the option of the taxpayers enumerated under Section 2 of RR number 34-2020. So sino yung mga taxpayers under RR number 34-2020? Number 1, large taxpayers. No? Mandatory sa kanila. Now, number 2, those who are availing of tax incentives. No? Sino yung mga nag-a-avail ng tax incentives? Sila yung enjoying preferential rate. No? The tax holidays. Sila yun, yung mga may exemptions. So, RR number 34-2020, either at the RDO where the taxpayer is registered or electronically through the AFS. No? Okay. So, when is the deadline for the submission of the RPT form? Yung manual, who opt to submit manually, the RPT form must be submitted together with the annual income tax return and other required attachment at the large taxpayers or LT Division Revenue District Office where the taxpayer is registered or without tax payable within 15 days from the statutory due date of filing the annual income tax return or electronic date of filing of the ITR, whichever comes later, or through the authorized agent banks AAB if within 15 days from the statutory due date of AITR. No? Bago ang deadline. Electronic filers who opt to submit manually, ibig sabihin, hindi through the EAFS. No? RPT form must be submitted and stamp received at the LT Division or the RDO where the taxpayer is registered. No? So within 15 days from the statutory due date
of filing of the AITR or electronic date of filing of the AITR, whichever comes later. No? Okay. Kasi napaka-importante na po ng BAR Form 1709 kasi doon po i-disclose yung related party transactions natin. At alam na natin ngayon na napaka-conscious na yung ating batas about the related party transactions. No? So for taxpayers who opt to submit electronically through the EAF system, regardless if manual or electronic filers, the email confirmation with the system generated transacting reference number shall serve as proof of submission in lieu of the stamp received at the large taxpayers division, revenue district officer it been filed manually in the LT division or R transacting reference register. Submission must be made within 15 statutory of filing the ITR or electronic date of filing of the EITR whichever comes later. So, ito na po yung ating update sa inyo na ang BR Form 1709, pwedeng i-AFS ninyo, pwede rin manual patata kayo ng sa BIR, no? Kung ano man yung sinasabihin ninyo within 15 days ng due date, oh. Okay. Sige, stay tuned lang po kasi pagka may mga bago tayong mga for compliance that affects our payment of taxes, idadalhin po namin sa inyo so that magkaroon tayo ng guide, no? Kasi yung aim na ng tax training natin is for the taxpayers to have a better tax compliance. Okay. Sige na, Hari. Okay. May shoutout ulit? Meron po. Sige, shoutout muna bago tayo sasagot ng mga answers. Shoutout po kay Ma'am Bernadette Lonon. Okay. Pati po kay Ma'am Cheryl Tulagan. Okay. And then shoutout din po kay Ma'am Dayan Ituralde. Wow. Okay. Then kay Julito Villaso. Okay. Then kay Miss Cupcake Confections. Wow, always si Miss Cupcake ha. Maing gabi sa imo, Miss Cupcake. No? Sa mga viewers natin, lahat po ay good evening po sa inyo lahat. Shoutout din po kay Ma'am Rachel Ayo. Okay. Sila lang ma'am na dagdag. Okay, sige. Sige. Pero patayin mo muna yung aircon kasi diretso sa mata ko, napakasakit na ng mata ko, no? Sa dami po ng ginagawa natin na mga transfer pricing analysis report. Ako, makatapos ka lang ng isa, talagang relieve ka na. Tapos makita mo na naman yung iba na dami. Parang tumutulo na kaagad yung luha ko. Dami pa po. Then pabalik-balik pa, no? Pero that's the beauty of life, no? Kaya yung mga kababayan natin, no? Especially sa mga viewers natin, huwag kayo ma-discourage pagdating sa trabaho. Alam nyo, ang pinaka magandang attitude pagdating sa trabaho is you consider it as a blessing. Why? Kasi napakaraming tao na trabaho ngayon. And then ikaw may trabaho. So, blessing po ang trabaho sa atin. So, ano lang ang pinaka magandang gawin? Aralin natin at saka do something to make our work easier and better. No? Kasi kagaya ko, hindi ako masyadong marunong sa Excel, sa kung ano yung mga bago dyan na mga software, pero trying hard, no? Kung minsan tinatamaan mo rin. Pero, improve talaga po, no? So, sa mga kagaya ko na mga senior citizen na, huwag kayo mawalan ng pag-asa, no? Kasi, open-minded lang tayo. Lahat ng mga bago, kanina nga may sinagot ako na client, no, tumatawag sa Messenger. Yung mga old client na. Sabi ko,
may umiiyak sa tabi niya. Sabi ko, nanganak ka na ba uli? Sabi ko, siguro nanganak dahil COVID, di ba? Hindi lumalabas ng bahay. Nakabuo. Sabi niya, hindi po, ma'am. O, sabi ko, sino yung umiiyak na bata? Sabi niya, ma'am, yung bunso kong anak na dati pa. Pero sabi niya, inaagaw yung aking cellphone. So sabi ko, oh, biro mo yan ha, yung mga baby pa. Marunong na silang mag-dot ha. No, ma'am, sabi ko, sino yung umiiyak na bata? Sabi niya, i-align din po natin tayo. Halimbawa, senior na tayo. Yung iba ayaw na mag-aral ng Excel, mag-aral ng mabagong software. No? That's part of life. Kasi digitized world na tayo. So we cannot do away with it. No? So, align natin yung ating sarili na magkaroon tayo ng mga bagong kaalaman tungkol sa computer. Hindi tayo mahihirapan. Okay. Meron ako kasing kasamahan na si Pei din. Balik nang balik, ma'am, kailan yung face-to-face natin na seminar? Pasensya na po, talagang wala na. O, kagaya niyan, no? On and off yung COVID. So, wala na po talagang face-to-face. Puro webinar na. Ma'am, ayaw ko ng webinar. Para bang sinasabi mo na, ma'am, ayaw ko sa mundo. Kasi ito na yung mundo natin digitized. Sinasabi mo na ma'am, ayaw ko na sa mundo natin. Eh, anong gagawin mo? You create another world. O, kaya mo ba yun? So, hindi. So, ma'am, ayaw ko na. Di ba gumawa ng sarili mong mundo? Anong kaya mo? Mag-adjust ka dito sa mundo kung saan ka nila. Pagka sabi mo na, ma'am, ayaw ko na sa mundo natin. Eh, anong gagawin mo? Na-align mo yung sarili mo. Hindi naman mahirap. Ang hirap lang first time. Natutunan mo na lahat ng pindot-pindot. Anong kaya mo? Mag-adjust. Yan eh. Hindi physical na napakabigat gawin. No? At yung pindot, sequence lang. No? Iyan ako lang. Nawawala. No? So, at ang pindot dyan, sequence lang. Hindi siya physical na nahihirapan tayo magpindot. Sequence lang at saka kung ano yung pipindutin mo. No, napakalaking tulong po ng computer sa atin sa totoong buhay lang. Anyway, para sa akin, yung computer is a gift to us by God. No? Kasi kung walang computer, imagine, napakahirap ng buhay. Eh, ngayon, ang bilis-bilis na lang. No? I-erase mo, babaguhin mo, cut and paste ka lang. As compared noon na magagawa ka pa ng yung yellow pad na pag nagkamali ka, hindi mo alam kung saan ang hahanapin mo. Hindi mo alam kung paano mo mabalanse yung gawa mo. Ngayon, hindi. Ang computer na mismo. No? May mga software na. So, it makes the work of the accountant easier. Ganon din sa ibang field. No? It makes the work ng mga tao easier. No? Okay. Sige. So, start na tayo. Doon na tayo sa question and answers. No? First question, ma'am, galing kay Ma'am Rowena. Okay po. Opo, ask ko lang po, what if ang 2307 po ay year 2020? Okay. But na-issuehan po ng 2021. Need ko pa ba isama sa ITR 2020 kahit po 2021 na OR? Nag-OR kayo ng 2021. So, ang tanong, hindi mo, noong sale, at the time of sale, hindi ka nag-record ng accounts receivable, hindi ka nag-record ng kung ano pa man, hindi mo siya ni-recognize as sale. Kung ganyan ang treatment mo, hindi ka accrual basis. Ang ginamit mo, cash basis. Bakit? Kasi ni-recognize mo lang yung transaction pagdating na lang na nag-issue ka ng OR. No? So, anong tawag mo dyan? Cash basis accounting ka, which is hindi po yan ang sinasabi ng BAR. Ang tinatanggap ng BAR is accrual basis. Ang ibig sabihin ng accrual basis, hindi mo pa na-receive yung pera, pero tapos na yung transactions, i-recognize mo na siya as sale, and then, bayaran mo na yung tax what is due to that. So, ang tanong mo, yung 2305, na-receive mo siya, binigay sa iyo noong 2021, pero transaction siya noong 2020. Ang tanong ko naman, noong 2020, wala kang ginawa doon sa libro mo, wala kang ginawa doon sa inventory mo, sa sales mo. Kasi kung i-recognize mo siya ng 2021, paano yung transactions? Noong ano ba yung binenta mo? Inventory. So, noong 2020,
ng inventory. So, paano mo ngayon yan i-reconcile yung sales mo doon sa inventory mo na in-out mo na noong pang 2020. No? Kasi yung tanong na i-recognize mo ba siya ng 2021, madali lang sagutin eh. Initial mo ng 2021. Siyempre, 2021 mo siya i-declare. Pero ang tanong, paano yung recording mo during the time na nagkaroon ka na ng sale? Ang tanong, hindi mo ba siya ni-record dun sa libro mo? Hindi mo siya din sa inventory mo? Kasi kung hindi, pwede na 2021 mo na siya i-record. Pero kung meron ka ng mga ginawa doon, dapat 2020 po talaga siya. Okay. Sige, next. Sabi niya, and ang income po, i-declare ko po sa 2551Q for year 2021. Yes, kung niresibuhan mo naman siya ng 2021, so sige, next. Nga ma'am, kung since 2021 siya na-issuean ng OR, need ko po ba i-declare sa income percentage tax ang year 2020? Hindi na. No? Hindi na. Kasi 20, yan mo na. Isang treatment ka lang sa isang transaction. Kung ni-record mo siya ng 2020, hindi mo na siya i-record ng 2021. Pero kung hindi na. No? Kung dito sa 2020, yan mo, 21 ka na para, ang sabi ko is para align lahat ng records mo. Kasi hindi pwede na magdoble-doble, no? Dahil lang yan sa 2307. Yan yung sinasabi ko eh. Dahil lang sa 2307. Kasi ang dapat talaga 07 during the records mo. Kasi hindi pwede na magdoble-doble, no? Dahil lang yan sa 2307. Yan yung sinasabi ko. Na rin yung 2307. Depende naman kayo. Kasi ang dapat talaga 07 during the time. Baka wala ng battery. Sa? Baka hindi naman nakasaksak. Sige, yan. So, hindi talaga siya magagalaw. Layo ko na. Sige. Next ma'am, question. Galing kay Ma'am Leia Joyce Bisnar. Okay. Ma'am, hingi lang po ako advice. Naalala niyo po yung situation ko po na tahian sa bahay. Yes. Cute ka talaga. Gusto ko yung ginagawa mo. Frustrated din ako na kasi nasa BIR pa ako, nag-aral din ako ng dressmaking kasi dressmaker yung mother ko eh. Kaso lang, gusto ko din manahi eh. No? Kompleto ako. Sa totoo lang, hindi ko nagagamit. Meron akong yung aging machine, meron ako yung regular lang na makina, meron din akong yung yung mabilis na makina. Meron din akong heavy duty, no, na 21U. Ayun, hindi pa nagagamit. Sige. Sabi niya, ma'am, gawa ho nang ako lang nag-aasikaso lahat. Oo, masipag. Nagtabas, tapos mananahi. Kapitbahay lang namin. Okay. Tapos mananahi, kapitbahay lang namin. Kuryente ho naman, di po nakanim sa akin, pero ako nagbayad. Tapos, gas din sa sasakyan. Lahat halos hindi po ma-declare sa BIR. Then, may nagsuggest po sa akin optional standard deduction. Okay. Ano po ma-advise nyo sa akin na piliin po base sa sitwasyon ko? VAT po ako nag-start ng Pag March. nag-optional standard deduction ka, remember, ang income ka lang may privilege na yung 40-60, 40% yung deduction mo, estimate lang yun, 60% taxable mo. But remember, VAT ka. No? At ang VAT, hahanapan ka ng resibo. So, sa palagay mo, nag-optional standard deductions ka, para wala ka na ipakita na resibo, ang VAT, hahanapan ka pa. No? Kaya para sa akin, kung VAT ka, dapat itemized deductions ka rin. So, lahat na resibo mo, ipunin mo talaga yan. No choice ka.
wala kang ibang choice but to maintain talaga yung records mo at saka ipon ka talaga ng resibo, no? Kasi yung optional standard deductions mo, income lang yan at kailangan mo lang ipafile yung income. Quarterly lang, no? At saka ang income is 3 quarters at saka isang annual. Pero ang VAT mo, 12 times a year, no? Monthly po ang filing ng VAT. Yung first quarter, 2 months at saka isang quarterly, no? So sa loob ng isang taon, 9 na hindi, 8, no? Ilang quarterly? 4 na quarterly at saka 8 na monthly ang ipa-file mo sa VAT. Kaya para sa akin po, hindi kita i-advise na mag-standard deductions, no? 40% standard deductions. Bakit? Ma-relieve ka lang dun sa income. Pero paano yung VAT mo? No? So, kailangan mo pa rin, kasi VAT registered person ka, meron kasama release of sales and purchases na isasubmit quarterly, meron kang VAT na monthly at saka quarterly na ipafile, kailangan mo talagang maglibro at mag-ipon ng mga resibo. Okay. Nawawala pa? Hindi na po. Nagagalaw lang. Apo. Next ma'am, galing kay Prud Entrepreneur. Okay. Good PM po ma'am Elsa. Okay. Paano po ang filing ng ITR for main at saka po ng branch? Consolidated po ba or hiwalay? VAT, no? VAT ang sabi niya? Wala nakalagay ma'am eh. Ulitin mo yung kanyang question. Paano po ang filing ng ITR for main? ITR. Apo. Okay. Oo. Sige. Apo, filing ng ITR for main at saka po ng branch. Consolidated po ba or hiwalay? Consolidated po, no? Pagka mayroon tayong mga branches, no? Remember na ang branches natin, gaano man yan karami, ang tin yan, na yung nasa dulo ng tin natin is 001, 002, 3 hanggang 1,000 yan. Lahat yan, pagdating na po ng filing ng income tax, whether quarterly yan o annual, ang gagamitin natin na tin is yung 00, meaning yung main office, no? Ang filing lang sa mga branches, yung registration fee lang po na 500. Yun lang nire-require dyan. All others, nandoon po yan sa 00 or sa head office, no? So, anong gagawin natin? I-total natin lahat ng mga sales natin from the branches and then isama po natin yan doon sa pag-file natin ng income tax return ng head office. Oh? Okay. Next. Next po ma'am, galing kay ma'am Janet. Bago lang po ako sa pinapasukan ko na corporation, engage in construction. Okay. Tama po ba na service income ang ginagamit once nagbibilling and ORs for collection? Tingnan nyo po kung yun na yung accounting chart of accounts na ginamit niya, then to be consistent, yun na din po yung gagamitin ninyo. Service income, pwede rin kasi services naman yung nature ng construction. Pero kasi minsan kung contractor yan, no, ang nila diyan is gross receipt. Kasi sa contractor, kasama na yung billing dyan ng materials at saka services. So, hindi lang siya purely na services, no? Kaya ang tawag din dyan ng iba is income from contracts, no? Or income from construction, no? So, depende. Not really na services, no? Kasi pag sinabi mo services, services lang siya. Ang construction may kasamang materials, no? Labor materials. Okay. Pwede na rin, hindi naman kayo question as long as lahat ng income niyo are properly receipted. No? Apo, next ma'am, galing pa rin po kay ma'am Janet. Okay. Ano po ang basis ng sales or revenues receipts sa Schedule 3, Item 8 ng 1701? 1701, okay. OR daw po ba or service invoice? 1701, 47.
Anong line? Anong no? Schedule 3, item 8. Schedule 3. Schedule 3. Item 8. Ito yung sales, revenue, receipts, and fees. No? Schedule 3, item 8. Okay. Anong sabi niya? Anong basis? Service invoice? Opo. Ano po ang basis ng sales revenues receipt sa... Oo. Opo. OR daw po ba or service invoice? OR po. No? Mayroon tayong Republic Act 9337 na dalawang resibo lang pwede nating issue as proof of sales natin for sale of services, official receipts, and for sale of goods, sales invoice, no? So yung dalawa lang na yun. Yung acknowledgement receipt is just a secondary receipt, no? You just acknowledge na na-receive mo yung cash, pero ang proof talaga ng sales is the official receipt, no? So dito kasi sa sinasabi mo na line number 8, kung ano yung basis, no? Line number 8 ng schedule 3, ang sales, ang basis dyan is sales invoice, no? Pagka revenues, receipts or fees, official receipts, no? Kasi yung sales invoice yan, dahil sale of goods yan. Pero pag sinabi mo na revenue, receipts or fees, official receipt na po yan. Okay. Next. Apo, galing kay James John. Okay. After ko po mag-file, okay na po ba yun? Mare-receive na po ba yun ng BIR? Or need ko pong i-download din, i-send ko sa BIR na RDO namin? Ikaw, sagutin mo yan. Kasi ikaw yung IT eh. Oh, so pwede na ba? Kung ano pa yung next move niya, kung nag-file na siya, tapos meron na siyang confirmation, ano pa yung next na gagawin niya? Ano ba yung pinafile niya? Income tax? Income tax siguro mo lang. Sige. So, kung may babayaran kayo, pwede nyong bayaran through GCash or any online payment na accredited ng BIR or pwede ring over the counter. Okay. Opo. Sa ngayon yata ma'am, kahit saang branch ng bangko, tatanggapin ngayon ng payment sa BIR. Ang gulo na naman yan. Apo, tapos nun, after nun, pwede nyo patatakan sa RDO nyo or gamitin nyo yung facility nila na EAFS. Apo, yun po. Kasi meron ding mga RDO na hindi na tumatanggap ng nagtatatak. Yes. So, yung alternative doon, yung EAFS na lang. Yung electronic audited financial statement. na submission. Submission. After naman nun, may mare-receive din kayong confirmation dun sa sa email nyo na na-receive nila yung sinubmit nyo dun sa EAFS. So, pero mayroon pa ring ibang mga district na nagtatatak pa rin sila meron pa rin ma'am. Kasi nakita ko sa Facebook, may mga ibang BIR pa na nag-a-assign pa rin ng mga examiners nila kung saan-saang mga filing centers. No, so that means, yung mga examiners na yan, tumatanggap yan, nagre-receive yan ng mga ITRs. Pero may mga district din na online na lahat. No? Online na. So, ibig sabihin, pagka nag-file ka na online and then mayroon ka ng confirmation na natanggap na ng system, hindi mo na kailangan pumunta sa BIR at magpatatak. No? Tantamount na yung confirmation, yun ang pinaka-receive ng return mo. No? Kagaya yung sinasabi ko sa iyo na BIR Form 1709 na attachment din sa annual income tax return for the related party transactions. Ito yung bagong palabas nila sa memorandum circular na if pinareceive na sa facilities ng EAFS, then hindi na kailangan pupunta pa ng district at patatakan. Yung confirmation na lang ng EAFS, yun na yung pinaka-receive doon sa sinabit mo dokumento. Attach na lang. Yes. I-attach nyo yun palagi. Napaka-importante po ng confirmation. Pagka wala yun, maka-question kayo. Next. Next ma'am, galing kay Fruit Entrepreneur. Anong pangalan?
prud entrepreneur. Okay. Opo. Yung sa main daw, ma'am, 000. Okay. Yung para sa online selling. While yung branch, 001, Oh, ay para po sa commissions received. okay. Ang tax type lang po ba na nakalagay lang po sa COR ng branch ay registration fee. O dapat registration fee lang. Nasa head office lahat yung mga tax types ng lahat. O kahit hindi mo makita sa COR, ang default po talaga, lahat ng filing nasa head office. No? Kasi posible kasi na magkaiba sila ng industry code ang branch at saka ng head office kasi magkaiba sila ng business activity. Pero ang mangyayari dyan, lahat ng payment nasa head office talaga. Doon ipa-file, no? Tapos yung sabi niya, kung magpa-file pa rin po ba ng income tax para sa branch? Hindi na po. Hindi na. Kahit yung quarterly, annually, hindi na. Ang branch po hindi nagpa-file ng income tax, no? Only head office. Okay. Opo, next na question, ma'am. Galing kay Ma'am Leilani. Okay. Opo, ma'am, question po, paano po yung procedure sa tax refund for PEZA company? Tax refund. Bakit kayo may tax refund? Kasi ang sa local sales siguro. Why? Kasi ang PESA registered companies are taxed at a preferential rate of 5% in lieu of all taxes, no? So bakit pa kayo magre-refund? Siguro yung refund nyo sa local sales, no? At ano yung mga posibleng i-refund nyo sa local sales? Halimbawa, meron kayong excess na input VAT, no? O kaya hindi natin alam kung ano mga scenarios. Basta, halimbawa, meron siyang claim for refund. Pwede naman po. Ang ano lang ngayon is parang sinuspend na dati. Within 90 days, ibigay na yung claim mo for refund. Pero ngayon, parang wala pang bagong regulations yung BIR, no? Kasi ang sabi doon, hindi na nasusunod yung 90 days, magkakaroon pa ng ibang implementing guidelines or revenue regulations sa BIR, no? With the approval of the Department of Finance. Pero wala pa silang inilabas. Okay. Opo, next, ma'am, galing kay taxpayer. Okay. As ko po 3 years na po na freelance professional po. Okay. Professional po ako from being government employed but hindi po na-update sa BIR until March 31, 2021. Nagpa-register na po ako as self-employed professional. Okay. Ask ko po, do I need to file for ITR 2020? Yung ITR mo 2020, ang kailan mo rin mag-file. Pero kung ang income mo doon is from employment lang at qualified ka doon sa substituted filing, then hindi ka na kailangan mag-file. Pero kung yung income mo for 2020, hindi ka qualified sa substituted filing, din kailangan mo mag-file, no? Ang income mo as professional, since registered ka only last March, then for the year 2021 ka na magpa-file, no, ng quarterly income tax return mo at saka yung annual. Pero yung 2020, depende yan kung anong mga transactions na meron ka noong 2020. Kung ang sinasabi ko na magiging qualified ka sa substituted filing and you need not file an income tax return, yun kung you only have one employer during the year and then the tax due is equal to your tax withheld, no? In short, yung employer mo, 0 yung withholding mo, na-compute ng maayos yung tax due mo. Pero kahit meron kang isang employer, hindi naman nag-withhold ng tama doon sa income mo, then you still have to file the BIR Form 1701. No? Okay. So, see to it na sa bagay ang magdidetermine yan yung employer, no? Kasi kung qualified ka ba o hindi doon sa substituted filing. But the moment na yung income tax due mo is equal to the tax withheld and you have only one employer during the year, then hindi ka na kailangan mag-file ng income tax return. Next.
Opo, next ma'am galing kay James dyan. Okay. Financial advisor po ako Wow. sa life insurance. Opo. EO 98 to professional since November 19, 2021. Mm. 2020. Ask ko lang po for renewal for 2021. Pwede pa ba magbayad ng renewal kahit late na ng January 2020? If pwede daw po, how much daw po yung penalty if Renewal yan, yun yung registration fee na yan, yung nung January. No? Before you pay po, doon sa sinasabi mong renewal or the registration fee, punta po kayo sa BAR and yung actual na araw na dapat kang magbayad, kukumputin po nila yan. No? Because ang June yan is January 31 of the month, no, of the year. Hindi ka na bayad noon. So, magka-count na yung kanyang penalties. And then, since ang interest is daily, so pumapatak na pumapatak yan. That's why, upon payment, magpapakompute po kayo sa BAR. Kasi ang form that you are going to fill up at babayaran mo sa bangko, pipirmahan po nila yan. Together with the penalties. Pero kung halimbawa gusto mong ikaw na mag-compute, pwede rin naman, pero hindi ka tatanggapin ng bangko. You have to still dadaan ng BAR, pipirmahan ng mga examiners or yung officer of the day, and then saka mo dalhin sa bangko para bayaran. Yan yung mga may penalties na. Pero kung wala ang pang penalties, pwede na, ikaw na pwedeng dumiretso na sa bangko kung may babayaran man siya. Okay, next. Opo, galing pa rin po kay James. Okay. Quarterly for 2021, April ito. Pwede ba isabay na ang annual ITR submission at quarterly? Basta hindi pa April 15, no? Before April 15, pwede po. Kasi magkaibang taxable period naman sila eh. The one you filed for the annual income tax return, the taxable period is December 31, 2020. The one you will be filing for the quarterly, yan yung January to March of the current year or 2021. So magkaiba sila kaya pwedeng sabay. Next. Opo, next po ma'am. Galing pa rin po kay Sir James. Okay. Opo, quarterly for last year ng 2020, tama ba? Waiver po ba ito since November na kami last year nakapag-register at wala naman sinabi na need magbayad. Ang sabi ay April 2021, sundan ang nasa COR. Okay. So ano yung sa COR nila? Kasi ito po kung nag-register kayo na November, December, you have 2 months na dapat i-file mo yung income tax return mo for the 2 months, no? At kailan ang deadline yan? April 15. But starting January, February, and March, that is already the first quarter, no? So, yung first quarter, January, February, March, ano ba siya? VAT siya o percentage, no? O kaya yung tinatanong niya, only income tax. So, kasi kung income tax lang, then, yung March ending na quarter mo, pwede mo na rin siyang i-file sabay ng ITR mo. Pero kailangan mo mag-file talaga ng ITR kasi meron kang 2 months noong 2020. No? At saka required ka talagang mag-file kasi pag hindi ka nag-file, magkakaroon ka ng open cases. Okay, next. Opo, next ma'am galing kay Josel Ramos. Okay. Ma'am, kung net loss po, same thing pa din pa ang gagawin. January to June at 30%, then July to December at 20%. Same thing pa rin, pero kung net loss ka, may MCIT ka. Ano yung MCIT mo? Yung minimum corporate income tax na based on gross income, yan naman yung 2% at saka 1%. Same thing din ang gagawin mo, 1% no, ng July to December, at saka yung 2% ng January to June. No? So, yun yung MCIT. Kasi net loss ka eh. Ibig sabihin, pag net loss, wala kang income. So, hindi mo gagamitin yung tax rate na 25% at saka 20%. No? Kasi net loss ka.
So wala kang taxable income na regular. Ano yung income mo na babayaran? MCIT, the minimum corporate income tax, and that is based on gross profit. Okay. Sabi niya, ma'am, para lang daw para maipakita lang yung tamang computation. So, ano yung sabi niya? Yung Kung net loss daw po, ma'am, same thing pa din daw ba yung gagawin? Yung January to June, 30%, then July to December, 20%. Para maipakita lang yung tamang computation. pwede po. Pwede. At saka para makapag-adjust ka rin kasi yung July to December talagang iba yung rate niyan. Same thing po, basta may tax due ka. Okay. Apo. Next, ma'am, galing kay Ken Buenafe. Okay. Tanong lang po regarding local business tax for contractor. Say the contractor has a single project sa isang lungsod, Okay. pero hindi niya main address dito. Pwede Can the naman. LGU collect tax? Pwede. Kasi doon ka parang considered yan na nag-branch out ka doon. Pwede sila. Naniningil po talaga ang LGU. Kasi may taxation power din yung LGU pero delegated. Hindi kagaya ng kinukolekta ng BIR na ang BIR talagang nag-a-administer ng national taxes. No? Ang local naman, mayroon na din silang taxation power pero delegated lang sa kanila yung taxation power nila. Okay. Next po, ma'am, galing kay Ma'am Cheryl Tulagan. Okay. Ma'am, if hindi pa po nakapag-file, paano po ang gagawin? First, apply online EBIR forms using 30%. Yes. Then, apply amendment manually to Yes. apply create. Yes. Then pay based on the amended returns. Tama daw po ba? Yes. Oo. Magbabayad ka kung meron ka pang dapat bayaran, no? Kasi ano ba nangyari doon sa first ka na nag-file? 'Di ba kung nag-file ka doon using the 30%, nagbayad ka. So ngayon, most likely pag nag-amend ka, it's a lower bracket na lang, mas mababa yung tax rate. Posible na wala ka nang babayaran, you just amend, no? So anong procedure natin sa amendment? Magpapatatak ka sa BIR. But there are BIR naman na hindi na nagtatatak. So anong gagawin mo? AFS, no? You submit through online. Okay. Anong sabi niya, ma'am, kung hindi pa daw nakapag-file? So kung hindi pa nakapag-file, di wala siyang i-amend. Create na kaagad. Pero hindi pa naman kasi wala pang system na create ang BIR eh. No? So, manual. Manual ka pa rin talaga. And then, since nga ang pinafile mo ngayon is for the year 2020, then titingnan mo kung magkano yung subject to 30% at ang subject to 20%. No? So, anong ginagawa? Usually, hinahati na lang. Divided by 2 mo. Bakit? Kasi, dalawa lang naman yung tax rate eh. So, divide by 2 mo. Kasi, yung first half, 20%. Yung second half, yung first half, 30% old rate. Yung second half mo, new rate. So, pwedeng 20% yan, 25%. Ba't ang ingay? Sa labas. Sige. Ha? Parang mo to. Lakas nga eh. Sige. Next. Wait, ma'am. Next po. Galing kay Ma'am Janet Manayon. Okay. Tanong ko lang po regarding RA 11534. Okay. Kung meron na po bang implementing guideline ang BIR? Actually, pag tiningnan nyo po sa dyan sa website po ng BIR, meron na, no? Kasi, kahit na sabihin mo na yung ito, no? Kahit na sabihin mo na draft pa lang yan, nag-attach sila dyan, may mga draft pa lang sila, hindi pa yan na permahan ng ng Department of Finance. Kaya hinihintay nilang, pero meron na po silang nagawa, no? Itong draft. Kaya ngayon pa mong nagdi-discuss sa inyo kasi mapipreempt tayo
Although alam na natin, kaso lang, since umiikot pa to, hindi pa siya approved, posible na pagbalik may mga pagbabago, no? So, hintayin na lang po natin bago mo natin ma-discuss thoroughly sa inyo yung approve na implementing guidelines ng Republic Act 11534, no? Pero kung sa draft lang na implementing guidelines, nakagawa na po yung BIR. Only that, hindi pa siya napirmahan. Okay. Next, ma'am, sabi po, ma'am, affected na daw po ba agad-agad ang create law? Nakalagay daw po kasi sa effectivity sa last page, Opo. 15 days after the publication. Ang train law kasi retroactive nga eh. hindi, hindi nga siya na effective immediately eh. Effective siya retroactively, no? Kasi ang ano niya is, hindi, wala pa nga lang siyang visa. Alam nyo, ang nire-require lang ng publication, halimbawa in case of dispute, wala pa siyang visa pagka hindi mo pa pinablis sa publication, yung newspaper of general circulation. Pero ngayon, since ano na tayo, digitized world na, hindi na kailangan yung mga publication na yan dapat na nasa newspaper. Saan na dapat? Mass media, social media na rin, no? So, saan dapat yan? Sa digitized world na tayo. So, digital na rin yung publication. Pero yung sabi mo na effective na ba siya immediately? Actually, hindi nga siya immediately. Retroactively. Why? Kasi ngayon lang lumabas yung create law, pero ang tax rate 2020 pa. No? So, retroactive ang application niya. At kailan naging allowed yung retroactive application, especially sa tax law, because it benefits the people. Pero kung i-retroact mo yan, tapos burden sampa sa tao, hindi siya po pwede, no? na mag-retroact ka ng law. Kasi bawal yan sa Constitution. No? No ex post facto law or bill of attainder should be passed. No? So, since retroactive siya, beneficial sa tao, so pwede. At saka taxation yan eh. Ano ba yung taxation natin? Taxation is burden po yan sa taxpayer, but for the support of government. Okay. So, yung sabi mo na effective immediately, ano po siya, tama yung may publication pa, no? Pero ang effectivity naman niya, after na may publication na, is retroactive, no? So, 2020 pa. Okay, next. Next po, ma'am, galing kay Ma'am Fe Herrera. Okay. Pag nag-file po ba ng tentative ITR, required din po bang i-attach ang financial statement? Hindi na. Hindi na. Ang ginagawa ko nga dyan, kung mga tentative lang sa EBIR eh. Pag nag-final na ako, saka ko ilagay yung mga attachments na marami and then patatakan sa BIR. No? Kaya submit mo na rin EAFS. Okay. Galing po kay Ma'am Emerita. Ma'am, pag nag-amend po ba, pati audit report mag-amend din? Ay, hindi na. Hindi na. Hindi na po. Hindi na kailangan. Kasi attachment na lang naman yung audit report eh. At saka hindi naman apektado yung audit report doon sa nag-extend lang siya ng filing, no? Filing lang yan at saka hanggang May 15, no? So, hindi na po kailangan na magpa-amend pa ng audit certificate. Kasi yung audit certificate naman yan, the moment na na-receive mo yan, kahit kailan ka pupunta ng BIR, magpapatatak, po pwede, no? So, hindi na po kailangan. Galing po kay taxpayer. Okay. Mixed income earner po ako. I-include po ba ang compensation ko if I file my ITR? If yes, ano po mangyari sa part ng employer? Alam po ba ng employer na nag-file ako nakasama ang compensation? Okay. So, hindi alam siguro ng employer mo na may business ka. Kasi kung alam ng ng employer na may business ka, hindi kanya i-report ng
anong tawag dito, 00, no? Na tax equals tax withheld. So you're not qualified as uh, substituted filing. Pero, dapat in-inform mo ang employer mo na meron kang business. No? Kasi, pagka may business ka, automatic yan, hindi ka qualified sa substituted filing. So, you have to file. At ano yung gagamitin mo? 1701, yung tax na income tax para sa business. No? So, anong mangyayari doon sa income mo from employment? You have to add that income from employment to your business income, and then saka mo i-apply yung tax due to get the i-apply mo yung tax rate in order to get the tax due, no? Para makuha mo yung tax due. Okay. Next. Next po, ma'am, galing kay Ma'am Dayan Iturralde. Okay. Ma'am, paano po yung individual na not audited financial statement kung e-payment po? Mag-file din po ba sa EAFS? Yes. Mas maganda doon na. Kasi sabi dito, di ba, binasa ko sa inyo yung bagong circular ni Commissioner. Mag-file talaga kayo doon sa EAFS. Kasi, kung naka-file na kayo sa EAFS, hindi na kayo i-require pa na yung mga attachment ninyong financial statements pupunta pa sa BAR at tatakan. Yung inyong confirmation, doon sa sinabit ninyo sa EAFS, yun na yung pinaka-stamp receipt ng BIR. Okay. Next. Opo, next po, ma'am. Galing kay Ma'am Cheryl Tulagan. Okay. Ilang oras na tayo, Hari? Wait lang po. 1 hour 21 minutes. Maray shoutout pa? Medyo marami-rami yung pa yung question, madam eh. Hindi. Yung tanong ko muna kung may shoutout. Wala pa naman po. Wala. O, sige. Puro Sige. tanong. Puro tanong. Okay na. Okay. Inano ko lang kasi baka may mga sumingit o kaya may mga bagong dating. Shoutout natin din sila. Sige. Go. Opo, next po, ma'am. Galing kay Ma'am Cheryl. Help po ma-clear kung paano gagawin yung returns via ABIR form since nag-auto-compute po yung tax at 30% pa rin. Yes. Ang gagawin po ninyo, i-print ninyo yan, no? I-print ninyo yung BIR form na pinail ninyo, and then hintayin nyo yung confirmation, no? May confirmation yan. Pagdating na ng na-print na ninyo, may confirmation na rin, yung face of the return na nandoon yung tax due, doon din ninyo ilalagay sa tabi, no? O kaya dito sa kasi dito yung tax due niya eh. Ilagay niyo diyan sa tabi, isulat niyo diyan sa bakante na space yung tax due at 20 or 25% at saka yung tax due at 30%, no? Saka ninyo bayaran sa GCash, saka ninyo babayaran sa bangko, at least nakalagay na diyan. Kasi tatanggapin niya ng bangko because hindi pa naman yan late, no? Yung hindi tinatanggap ng bangko na may sulat-sulat kayo diyan, your own computation, kung late na, no? Kasi dadaan pa yang sa BIR para computan ng penalties. Pero sa ngayon, lagyan nyo dyan ng tamang computation na 30% at 30% at 25%, and then yung total tax due, no? Tatanggapin po yan ng bangko kasi ginawa ko na yan nung train law pa eh, no? Old pa yung BIR form, so iba yung rate. So ang ginawa ko, under the train law, ito yung tax due, no? Or tax due under the train law. Lagay nyo na lang dyan, tax due under the create law. So, ganun pala gagawin ko kay Ablo. Yes, ganun. Di ba ginawa na natin yan noon? Oo. Ganun. Ko pa rin sa EBIR. Yes. Sasalatan na ako. Kasi pagka nag-EBIR ka dyan, iba yung tax due na lalabas. Flat rate yan na 30%. Hatiin mo yan. So, lagyan mo ngayon na tax due under the create law. Okay. Next, ma'am, galing kay Leia Joyce.
Okay. Ma'am, since March 11 lang po ako nakapag-COR, Okay. no need to file 1701Q sa April 15 po muna. Sandali lang, ulitin mo. Kasi mahirap yung sasagot tayo na hindi tayo sigurado. Sige, sige. Sabi niya kasi ma'am, sa March 11 daw po nakapag-COR. Okay. Kumbaga March 11 siya nagkaroon ng COR. Okay. Tapos kung no need na daw po bang mag-file ng 1701Q sa April 15 po. Meron pa. Meron pa na dapat. Kasi yung 1 day mo is 1 taxable period already. So, meron pa. Pero kung wala pang income, wala naman talaga yan, no? Kasi kahit may sales ka pa, hindi pa na yan maging taxable. Then, you just file an sales na return, no? Kung meron ka namang sales na naipasok na, then i-declare mo na. Why? Kasi kahit na, halimbawa, March 31 yung naging registration mo, pasok ka na noon sa BIR, no? Ang system ng BIR, magkikreate na siya ng open case pagka hindi mo i-file yung 1701Q mo na due on the April, no? Na deadline. Kasi may pumasok ka na isang taxable period, no? Yung tax type mo, pumasok na ng March 31, and then April 1 na kinabukasan, magkikreate na yun ng isang taxable period. So, dapat i-file mo na. Okay. Sabi niya Next. ma'am, yung monthly pa lang po muna yung i-file ko na form 2550M. 2550M, VAT, no? Kung yun pa lang daw po muna daw po yung ipa-file niya. Hindi, isama mo na yung quarterly income. Kasi may due ka na. Sabi niya, pwede ko na po ba siya i-file or every 28th of the month po siya dapat? Ang income tax? VAT. Ang VAT? 2550. Hindi po siya 28. Iba? 20th. 20th. Yes. 20th yung monthly. Pero yung quarterly, 25th. No? Iba-iba ang deadline ng VAT natin eh. Excuse me. Sige. Next po ma'am, galing kay Ma'am Bernadette Lonon. Tanong lang po sa annual ITR, VAT. Anong form po na gagamitin? Sabi nila 1701. Di ba ang 1701 for non-VAT? Ay, hindi po. ang 1701 pwede pong VAT. Pwede ring non-VAT. As long as individual ka. No? Kasi ang 1701, para yan sa mga individual na may business, whether VAT or non-VAT, 1701 po yung gagamitin. So, hindi po siya na pang VAT or non-VAT ang 1701. Pareho. Pwede nilang gamitin. Okay. Kasi ibang klaseng tax po ang 1701. Income tax po siya ng individual. Yung non-VAT, percentage tax yun. Ibang form yun. Yung VAT naman, 2550Q, business tax yun. Ibang form naman yun. So, walang sinasabi na pag non-VAT ka, 1701 yung gagamitin mo. Wala pong ganun. No? Magkaibang taxes po yan. Hindi yan sila partner, no? Hindi yan sila partner, magkakaiba yan. Friend lang sila, pero hindi sila partner. Next ma'am, galing kay White Vision. Okay. How many years of lifespan is the threshold so it can qualify in 100% tax deductible in the first year? Threshold. Ano yun? Ulitin ko ma'am. Oh. How many years of lifespan in the threshold so it can qualify in 100% tax deductible in the first year? Ano ba yun? Anong klaseng expense? No? Ano yung sinasabi mo na yung lifespan? Ano yun? Assets? Equipment? Ano siyang klase? Ipakiclarify mo lang kung anong klase yung sinasabi mo may lifespan. Is it an equipment? Is it, ano ba siyang klase? Tangible assets or intangible assets or whatever? No? Kasi kung sinasabi mo na lifespan, we recognize the accounting standards. Ano ba yung accounting standards?
yung accounting standards natin on the claim of depreciation or amortization. No? Kailan ba tayo nag-amortize? Sa amortization natin, depende yan sa leasehold contract. Pag ang leasehold contract mo is 3 years, then yung leasehold improvements mo, i-divide mo by 3 years. So yung lifespan na sinasabi mo, 3 years. Kasi may kontrata yan. So yung buhay niya, nakasalalay doon sa kontrata. So it will end in 3 years. So hanggang doon lang din yung amortization mo doon sa leasehold. Pag sinabi mo naman na equipment yan, assets yan, then iba-iba ang lifespan ng asset, no? Pagka mga furniture and fixtures yan, 3 years, sabi ng accounting standards, no? Straight line depreciation. Pagka sasakyan yan, usually 5 years. Pag building yan, depende on the kind ng building na ginawa mo. Kasi kung ano yan, yung mga matitibay, 20 years, 30 years, no? So, yun yung lifespan. But, about 20 years yan, then you divide the cost of the building for the number of years, and then yun yung pwede mong i-claim na yearly na depreciation, no? So, yung sinasabi mo na threshold, depende kung anong klaseng account yan, no? Kasi pag sinabi mo threshold, yun na yung pinaka-maximum amount, no? So, depende kung anong klaseng assets yung sinasabi mo na may lifespan. Iba-iba po kasi ang life ng bawat assets, no? Kagaya ng intangibles. Ang intangibles natin, meron nga ang iba, ang intangibles nila are perpetual, no? Pero sabi naman ng BIR, cost lang ang BIR. But sa economic taxation, lalagyan pa niya ng discounted cash flow or the income method, no? So, iba-iba po pagka dating na sa assets, and then you classify whether it is tangible or intangible assets. Okay? Next po ma'am, galing kay Rowena. Follow-up question po regarding sa 2307. Professional po namin as professional, not for sales income. Okay. Late na po kasi binibigay ng mga health card, especially pandemic pa. Sa professional fees, mga doktor siguro, no? Yung sa professionals, usually, they report their income pag na-receive na po nila yung payment galing sa PhilHealth or sa health card, no? Hindi nila nire-receive yan. Kasi ang professional po is gross receipt, no? So meaning, if you are gross receipts, you have to report your income as you receive it, no? So since bayad yan ng mga health cards, so kung saan, kailan natanggap siya ng health professional, doon siya i-claim or i-report as income. No? Okay. Sabi niya ma'am, kaya nakuha po namin ang professional fee namin late na. Year 2020 po ang binigay na 2307, pero na-issuehan ko po 2021 na. Wala pong recording ng year 2020 sa books. Accrual po ba yun? Iba kasi ang professional, yung sinasabi natin na gross receipts. At pag sinasabi natin na gross receipt, at the time that you receive the income, doon mo siya i-recognize. So, in your case, ang problema mo lang doon, yung 2307, issued na siya ng 2020. So, ang gagawin mo lang siguro, maglagay ka ng note doon sa 2307 mo na received 2021. No? Para hindi ka ma-penalize ng BIR. Why? Kasi ang services, kahit na professional ka, ang services is considered gross receipts taxable at the time you receive it. No? Kaya ang gagawin mo dyan, lagyan mo yung ng note ang 2307 na the 2307 received only in 2021. No? Okay. Next po ma'am, galing kay Julie Alfonso. Tanong ko po kung okay, so nandyan na rin siya. Apo. Ang dami pang hindi mo na shoutout, Diretso tanong na kasi. Sige. Okay. Apo. Tanong po kung anong ATC gagamitin sa rental below 10,000.
Rental. Ano bang babayaran mo? VAT o non-VAT? No? Kasi kung rental yan, subject, kung ano yan, subject sa percentage tax or subject ba sa VAT? Kasi ATC. ATC ang sinasabi mo. Rental, o kaya rental income. Income ang pinag-usapan natin eh. So, anong ATC daw? ATC, Alphanumeric Tax Code, Business Income Graduated. Business income po siya. No? So, kung meron kang compensation, then dito ka sa Mixed Income Graduated or sa Income from Profession na hindi ka pwede sa Income from Profession. No? Income yan from business. No, business income po yan. Why? Kasi ang rental, considered nga din yan as services, no? Services yan, ang kung sino man yung may-ari. Pero of course, dito mo siya isama sa business kasi hindi naman siya practice of profession. O, yun lang nakalagay dito eh, income from profession. No? Or income from business. Okay. So, ang ilagay mo is business income, no? And then yung pipiliin mo dyan, graduated. Pwede ring business income na 8% flat rate, mamili ka na dyan. So, reminder na lang din po sa lahat ng mga taxpayers natin, sa lahat ng viewers natin, kung mag-iba kayo ng mode of deductions, gawin nyo na ngayon dahil pwede, no? Because this is the first quarter of filing. So, pwede kang mamili ng optional standard deduction, ng flat rate o kaya itemized deductions, no? So kung pipiliin mo yung optional standard deductions, then i-check mo na yung optional standard deductions na rate, no? Dito sa line number 21 po ng 1701 natin, lagay nyo na dyan kung graduated rates, choose method of deduction. Pwede siyang itemized deduction or the optional standard deductions or the 8% in lieu of graduated rates, no? So, dito sa line number 21, mamili na kayo dito because after the first quarter filing ng income tax, i-carry mo na yan hanggang sa annual. Hindi ka na pwedeng magpalit, no? Pwede ka magpalit ulit na following year na. So, yan po yung dapat natin gawin ngayon because if you check the optional standard deduction, then hindi ka na pwedeng mag-itemized. Hindi ka na rin pwedeng flat rate, no? So, halimbawa naman, pinili mo yung flat rate, then you go to the BAR and then patanggal mo yung percentage tax mo para hindi ka open case ng percentage tax or hindi ka madoble-doble file ng percentage tax mo. Why? Because if you choose the 8% flat rate, yung 8% na yan represents 3% payment for percentage tax yan at saka 5% payment for income tax. Kaya yan naging 8%. No? So, nag-8% ka na, hindi mo pinatanggal yung percentage tax mo, madoble-doble ka. Mag-file ka pa ulit ng percentage tax, magpa-file ka rin ng income tax. While, kung nag-8% ka, income tax lang dapat pinafile mo, hindi na kasama yung percentage tax. No? Kaya nga dapat pinapatanggal. Okay? Next po, ma'am, galing kay Pamela Paz, no? Okay. Meron po ako nakaligtaan na report ng sales ng December 2020. Pwede ko pa po ba i-amend yung 2550Q for the last quarter? Pwede. Pwede. I-ano mo siya. I-reconcile mo. Kasi hindi pwede na hindi mo siya i-amend tapos i-reflect mo siya sa income tax return mo, hindi na magtatali. No? So, anong gagawin mo? I-amend mo yung VAT returns mo and then i-include mo siya sa annual ITR mo kasi hindi pa naman deadline. Paano daw yung SLSP na amend daw po ba yun? Oo naman, na-amend din po. No? Mag-amend ka na lang, amended is LSP. Pwede po ba mag-amend pag nalipasan na ng 2 months? 2550 Kahit na 1 year, 2 years pa lumipas, pwede pa rin mag-amend as long as wala kayong letter of authority or you are not under audit. The only thing na hindi na kayo makapag-amend pagka meron na kayong letter of authority at sinabi na ng examiner na mag-o-audit na siya sa inyo. Okay.
Sabi po ni Ma'am Chinchin, Okay. sana daw po sa susunod na live stream ma-discuss ang mga importanteng tandaan sa application of new tax provision, yung sa Create Law. Sige. Sige po, inuunti-unti lang natin while waiting for the final draft po ng implementing guidelines, no? So, tuloy-tuloy pa yan, di-discuss pa natin yan palagi. But we are waiting for the implementing guidelines because very important po yung guidelines. Mamaya, na-discuss natin yung law. Tapos, pagdating doon sa implementing guidelines, iba pala yung procedure, no? So, hintayin lang po natin yung final draft. Okay. Apo, next ma'am galing Sige. kay live. Ang dami, ang haba actually. And then, inisa-isa ko pa kasi tinanggal ko yung mga veto na ng presidente. No? So, ang haba. At saka yung mga incentives, mga expanded na deductions, and then yung mga computation mo sa interest arbitrage. Actually, ang dami tinamaan eh, no? But of course, corporation lang, hindi tinamaan yung individual. Okay. Next. Galing kay LifePath. Ask ko lang Okay. po if need pa po ba magpasa ng audited financial statement kasama po ng pag-file ng annual ITR kapag po na last year na affidavit of gross income of zero sales and non-operation. Yung last year mo, Apo. walang wala siyang sales, wala kailangan pa ng FS. Kung individual ka, hindi na po kailangan na mag-file ng financial statement. Pero pagka corporation kasi, kailangan pa rin, no? Next po ma'am, galing kay Maria Imelda Lumbis. Okay. Kung mali daw po yung entry ng birthday, may confirmation na a-amend pa rin po ba ito? Na-amend pa rin po. Huwag din yung i-underestimate the importance of birthday, ha? Ako talagang it's my experience, no, na nasa BIR pa ako. Ano yung experience ko dyan? There was a woman, no? Galing pa siya sa malayo. As in malayo, naawa ko. Why? She has to go to BIR, Quezon City, sa RDO 39 Delta. Kasi teacher siya. Hindi siya makapag-retire. Why? Iba yung kanyang date of birth, no? Sa tin. Kaya be very careful about your kasi public records 'yan eh. Kaya pag nagkamali kayo sa birthday, akala nyo wala lang kwenta, ay wala naman tong kwenta, hindi naman to tinitingnan. Pero later on nagkakaproblema, no? So ano 'yun? Ang hirap pa naman magkamali ka sa birth date mo. And then ku-questionin ka ng SSS, ku-questionin ka ng GSIS. Ng PhilHealth, ng Pag-ibig. Paano 'yun? Ang dami mong may publication ka pa, may lawyer ka pa, may court order ka pa just to show na ito yung tama mong birth date. So kung nagkamali, amend na kaagad. Huwag nang hintayin na magka-problema pa kayo. In that case, alam mo, pabalik-balik yung matanda. Hindi ko naman siya matulungan kasi public records na yan eh. Alangan naman na yung tin niya, babaguhin ko lang kaagad. Hindi yun pwede po. No? Nandiyan na sa database ng BIR yan. Hindi mo pwedeng alisin mo na lang kaagad. Okay, next. Next ma'am, galing kay Dayan Etoralde. Okay. 1701, file through EBIR at pay through e-payment. Mag-file Okay. pa rin po ba sa EAFS kahit hindi audited financial statement? May attachment po kayo siya na financial statements, no? Sabi mo hindi audited kasi hindi siya umabot ng 3 million. So it's not required na meron siyang audited financial statement by a independent certified public accountant. Pero meron ka pa rin financial statement. So i-submit mo pa rin through EAFS, no? And then wait for the confirmation para considered ka talaga or may ipakita ka talaga na nag-file ka at ito yung confirmation receipt. Okay. Galing kay Mavic Lucernas. Okay. Ma'am, submission through EAFS, need ba i-attach din yung mga 2307? Medyo madami kasi. Sobra, Or no? pwedeng Southeast Submission Validation Report na lang.
Hindi. Ang sabi kasi diyan 2307 eh, kasi 'di ba yung proof mo sa ano, Deduction. sa i-deduct mo siya doon sa tax due mo, no? So, kailangan po eh. So, anong gagawin mo diyan? Mag-EFS ka. Paano mo isa-submit yan? Scan mo lahat yan, no? Anyway, kasi pag EFS, soft copy yan eh. So, it doesn't matter kung marami yan o hindi. Tatanggapin po yan ng computer. No? Okay. Next. Galing kay Ma'am Pamela Okay. Pasno. Okay. Manufacturer po kami and most of our raw materials ay nanggaling po sa mga farmers na wala pong sales invoice. Okay. Paano po kaya ang gagawin namin? Kasi nagkakaproblema po kami sa pag-report ng ng sales dahil wala kaming may ibang na purchases, malaki po binabayaran namin. Any Sige. suggestion po? Sigurado, no? Ang isa pa, ang mga farmers, wala po talaga yan silang resibo, no? So, anong gagawin nyo? Mag-withhold kayo sa kanila. May withholding yan. Yung first na 300,000 na sales nila is zero withholding. But after the 300,000 nila na sales is mag-withhold na kayo dapat ng 1%, no? So, since yung farmers, wala silang agricultural products kasi yan eh, no? Wala silang resibo, then magpagawa kayo ng voucher or acknowledgement receipt sa kanila, then they have to sign para yun yung magpakita ninyo na proof, no? Kasi under revenue regulations with us one, hindi naman hinihigpitan yung mga nasa wet market natin, no, ng mga agricultural products. Kaya anong gagawin ninyo? Mag-design kayo ng proof, acknowledgement receipt, hindi naka-itemize dyan yung mga binili ninyo, then permahan nyo po sa kanila, no? So, kasi may bookkeeping regulations naman tayo eh. But, ang maging problema nyo lang dyan, kasi you will claim it as a deduction. So, sino ang gagawa talaga ng supporting documents dyan? Kayo. No? Kasi kayo yung in need eh. Kayo yung nangangailangan. Yung farmers, kahit hindi sila resibo, hindi naman nila kailangan yun dahil hindi talaga sila nagre-record. But, in your case, since purchases nyo yan, kayo na yung mag-design ng documentation for that transaction. At isa nga yung sinasabi ko, magpa-acknowledge kayo sa kanya. Magpa-issue kayo sa kanila ng acknowledgement receipt. Yung listahan, no? Or voucher na tinanggap nila yung payment nyo. And then mag-withhold kayo. Yun ang pinaka-the best sa lahat. No? Mag-withhold kayo ng 1% doon sa binili nyo sa kanila na mga agricultural products. Okay. Next ma'am, galing kay Josel Ramos. Okay. Sa corporation, mga bago sila, no? Opo. Okay. Sige. Sa corporation lang po ba ang may changes sa tax rate? As is po ba ang tax rate ng mga single? Opo, yung individual as is lang. Proprietor. No? Ang sinabi dito sa create law, corporation lang po. Okay. Next po ma'am, galing kay Miss J, single proprietor po ma'am. Okay. And nag-avail po ng 40% OSD. Okay. Need pa rin po ba mag-update ng books? Wala naman po kasi mga Hi. valid receipts, kaya po... Wala pong ano ha. Kaya do not make the 40% standard deduction as your excuse from bookkeeping. Bookkeeping po is mandatory. Ano po yung bookkeeping? You have to record all your sales in your books of accounts. You have to issue receipts. And for the cash disbursement, all the expenses you have to record in your books of accounts. And then may mga resibo. So do not confuse it with your optional standard deductions. That is not an excuse. Why? Para lang yan doon sa income tax. Paano yung VAT mo? Paano yung percentage tax mo? You still have to record. No? Wala pong exemption ang bookkeeping. Kahit na non-stock, non-profit, lahat ng mga exempted na from tax, nagbo-bookkeep po sila. No? Nagre-record. Sabi niya, wala naman po kasi mga valid receipts, kaya po nag-avail ako ng 40%. Oh, hindi po. Hindi po yan siya po pwede. No?
So, papaano yung sa VAT mo? Paano yung mga input-output mo? O kaya yung percentage mo? No? Okay. Ang mangyayari kasi dyan, pagka wala kang mga valid receipts and then you declare sales, anong gagawin mo? Pass on mo talaga doon yung income tax sa customer mo. Kasi pag hindi, yung net profit mo kakainin ng tax. No? Bakit siya kakainin ng tax? Kasi wala kang deduction. So, tataas yung net income mo, tataas yung tax na babayaran mo. Okay. Opo, galing po kay LifePath. Okay. Opo, ask ko lang po, nag-file po ako ng 1601C, 0619-1702. Wow, Opo, kompleto. using 7.1 version Oh, noong 2019 and 2020. okay. Okay daw po ba yun or i-amend ko po yung lahat using Hindi. 7.8? Hindi po. Halimbawa, lumabas yung 7.8 itong March na lang, no? Yung mga na-file mo prior to that, they are all valid, no? Hindi mo na kailangan mag-amend. Tama ba, Hari? Apo. Kasi na-file na yun. Opo. Na-file na yun, no? Ang magiging mandatory lang, pag nandyan na yung 7.8, tapos, doon ka pa rin sa 7.1, no? Hindi na rin yan valid. So, anong valid? Yung ngayon. Pero yung mga na-file na, hindi na po kailangan i-refile pa. Okay. Galing kay Cesar Junior Degorio. Ay, alay, isinyat out ko na siya, ha? Binasa ba yung kanina? Oo, binasa ko na pati yung qualification, ha? Sige. Sige, the question pa pala siya. Sige. Apo, Sige po. May VAT registered business registration date is February 26, 2021. February 26. Apo. Okay, February. COR issued date is March 1, 2021. Do I need to process 2550M noong March 4, February or hindi since March 1 lang issued COR ko? Yung sa BIR po, ang date na mag-commence ka is yung date ng COR. So, March 1 lang siya. Hindi yung February. Okay. Apo, next ma'am galing kay Catherine Hermosa. Okay. So, thank you very much, ha, Cesar Digario. No? He's Digorio pala. He's a new client at saka taga Cebu din, no? Kay Balupod Magbisaya. Sige. Apo, galing kay Ma'am Catherine. Okay. Independent distributor last year. Nag-a-add po ng shop. Niya naman po, nag-a-add po ng shop niya naman po yung COR since operate na po yun pero wala akong tax for compensation. Only the registration fee lang. Paano po kaya yun since operated for business? Bakit registration fee lang? No? Parang ano yan, ang registration fee kasi branch lang yan. Tanong nyo po sa BAR, balik mo yung COR mo, posible nagkamali yung gumawa dyan. Why? Kasi the moment na magpa-register ka ng business, may VAT yan, may income. Or kung wala mang VAT, may percentage, no? Kasi mga mandatory tax types po yan if you are in business. Kaya kung registration fee lang yung nakalagay dyan, baka classification mo branch lang, no? So you might as well ask the BAR kung bakit nagkaganon. Huh? Okay. Sabi niya ma'am, negative kami sa ITR. Paano po kaya yung tax due namin? Nag-negative. Magka-credit po ba for 2021? Yes. Pagka negative, ibig sabihin net loss kayo. No? Kasi pag net loss ka, yung negative mo na yan, because mayroon nga tayong COVID nung 2020, dati, yung rule natin sa net operating loss carryover, halimbawa, may mga lugi ka, pwede mo magamit yan ng 3 years. But because of COVID, yung logi mo, pwede mo siya magamit ng 5 years ngayon, hindi lang 3 years. No? Kasi ibig sabihin na negative ka, i-carry over mo din yung negative mo hanggang sa
following year or following quarter, no? So, pwede mong magamit yung lugi mo. Okay. Opo. Galing po kay Mavic Lucernas. What if company is NOLCO of 1.2 million in 2019 Okay. and taxable income of 800,000 in 2020? Okay. Paano po mag-compute ng tax due? Dali, akin na yung papel at saka calculator. Akin na. Calculator at saka papel. Bigyan mo ako kasi ito na. And then basahin mo ulit yung question. Sige. Kasi computein po natin kung ano yung sinasabi mong Company is NOLCO of 1.2 million. NOLCO 1.2 million. Sige. 2019. 2019. Okay. Opo. Tapos taxable income of 800,000 in 2020. So 2020, mayroon pa siyang 800,000 na taxable income. Opo. No? Sandali lang ha. Pero may NOLCO pa siya na kailangan i-carry forward niya i-carry over niya dito sa 2020. So, since meron na siyang result of operation for 2020, anong gagawin niya dito sa net loss niya na 1.2 million? I-carry over niya sa 2020. Since ang net income is only 800, 1.2 yung loss niya, so meron pa siyang 400,000 na net loss i-carry over, no? Kailan yan i-carry over niya? Sa 2021, no? But take note na ang NOLCO natin, 3 years mo lang siya pwede i-claim. Yun lang net loss ng 2020 ang pwede ng 5 years, no? Kasi nga may pandemic dyan. So, halimbawa, 1.2 million na net loss, deduct mo yung 800,000 na net income sa 2020. So, meron pa siyang 400,000 na pwede na niya pang i-carry over sa 2021. But take note na sabi natin 3 years lang yung NOLCO pwede i-carry over. So, nag-carry over siya ng 1.2 million ng 2019. Tingnan mo ngayon kung saan galing na net loss yan. Kasi kung ang net loss na 1.2 million is 2019 lang niya na incur yung net loss, so pwede niyang gamitin niya ng 2019, 2020, 2021. So pwede pa itong 400,000 i-carry over niya ng 2021, no? But kung yung net loss niya na 2019, pag tiningnan mo ang composition niyan, halimbawa 1.2 yan ng 2019, ang 800,000 yan belongs to 2018, no? So definitely yung 2018 hindi mo na siya pwedeng i-carry over sa 2021, magiging 4 years na siya. So pwede mo siyang gamitin ng 2018, 19 at saka 20, 3 years lang, no? Kaya nga, napaka-importante po na alam nyo yung composition ng NOLCO because ang NOLCO nag-i-expire siya every 3 years. So, see to it na itong 1.2 million, hindi pa to expired para magamit mo pa siya ng buo sa 2020 kasi 800,000 na yung taxable. So, ma-apply mo yung 1.2 million, may sobra ka pang 400,000. So, kung ang composition ng 400,000 mo na net loss coming from 2019, then pwede mo pa siya magamit ng 2021. Okay. Next. Next, ma'am, galing kay Pamela. Okay. Opo, ma'am, paano po mag-withheld? Mag-i-issue po ba kami ng 2307 sa Yes. kanila, sa farmers? Yes. Po ba natin ang gagamitin? Yes po. Pag nag-withhold kayo, halimbawa, over na yung kanilang sales during the year ng 300,000. So, ang binili mo ulit sa kanila worth 200,000. Mag-withhold ka dyan ng 1%. So, anong gagamitin mo pag-remit? Yung TIN mo, kasi ikaw yung withholding agent. Pero yung pag-issue mo ng 2307, ang payor doon, ikaw, yung payee sila. Ang payor, ang farmers, ang payee ikaw. So, pagdating na sa 2307, dalawa naman kayo may pangalan doon, no?
So, para sa kanila yung 2307, ikaw yung magpe-prepare kasi ikaw yung withholding agent. Okay. Next. Next ma'am, galing kay James. Okay. Follow-up question po kanina as financial advisor. Okay. Anong forms po need i-file and paano kaya computation nun ma'am? Ang financial advisor po is classified as agent, no? So, ang service mo dyan is professional or commission basis. Ano dapat na form na i-file mo? So, for income tax, ang ipa-file mo 1701. But for business tax, which can be percentage tax or value-added tax. So, pag halimbawa, ang income mo hindi siya lumagpas ng 3 million, no? So, non-VAT ka, 2551M yung gagamitin mong form pag nag-file ka ng quarterly. Pag halimbawa naman yung income mo lumagpas na ng 3 million, then VAT ka na, magpa-file ka na ng monthly VAT, 2550M, at saka yung quarterly VAT, 2550Q. No? So, kung meron ka pang mga withholding, halimbawa yung expenses mo, magwi-withhold ka, then dapat withholding agent ka rin na posible na compensation and posible din na expanded withholding. Ang compensation, ito yung magwi-withhold ka ng withholding tax ng salaries ng empleyado mo, kung meron kang empleyado na subject to withholding, and then yung expanded withholding tax, ito naman yung mandatory na withholding pag nag-claim ka ng mga expenses because automatically you become a withholding agent. Okay, next. Ano oras na? 2 hours, 1 minute. Okay, may question pa? Meron pa po. Sige. Galing kay Giselle, kung no payment naman po ang isang corporation, Okay. dapat pa po bang mag-amend? Kung no payment, hindi na. Kasi useless eh. Bakit? Kasi regardless, hindi naman siya nag-compute ng tax due. Kasi net loss. So, wala po kayong dapat i-amend. No? Yun lang na may tax due kasi may i-compute po talaga kayo. At saka, kung halimbawa naman nakapag-file na kayo ng first and then may tax due, may i-amend po kayo talaga. Pero kung wala naman, hindi na kailangan mag-amend. No effect po yung tax rate. Kasi zero pa rin eh. No? Anong i-amend mo? Kahit mag-amend ka pa ulit, zero pa rin yung tax due mo. Natanong mo. Okay, so I would like to say thank you po and thank you very much sa mga subscribers natin, no? And good luck po sa ating pag-file ng income tax return. Wala na kaming tulugan, no? Pero okay lang, blessing po sa atin lahat dyan. And thank you very much and good evening.